gabi mga kakwento. Ang kwentong ating ibabahagi ngayon ay ipinadala ng ating masugid na taga-subaybay na itago natin sa pangalang Danica. Nangyari ang karanasan ng ito sa kanilang probinsya sa Dueñas, Iloilo. Huwag na po natin patagalin. Ito na po ang kanyang kwento. Magandang hapon, Sir Vic. New subscriber niyo po ako. Pero matagal na po akong nakikinig sa mga nakakatakot na kwento dito sa YouTube. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Danica. Nakatira po ako dito sa Iloilo, parteng Dueñas. Isa po akong single mom na pilit na lumalaban sa buhay araw-araw. Ang trabaho ko po ay tindera ng isda sa palengke. Malapit lang po dito sa bahay namin. Nais ko po sana ibahagi ang istoryang ito na naganap sa mismong lugar namin, na dati payapa at tahimik. Pero minsan, nabalot ito ng takot dahil sa isang pangyayaring naganap noong nagpatuloy ako ng isang dayo sa aking tahanan. Halos gabi na po akong nakakauwi galing sa palengke. Sa kadahilan ng inuubos ko pa po ang aking panindang isda. At bumibili na rin po ako ng pagkain namin ng nag-iisa kong anak. Medyo malaki na rin po ang anak ko, kaya pwede na rin siyang maiwan kahit papaano sa aming bahay, Sir Vic. Isang araw po noon, habang nagtitinda ako sa palengke, nahagip ng paningin ko ang isang matandang babae. Inaalipos na to o pinagtitripan ng mga nakatambay na kalalakihan. Nung po sa may kabilang pwesto, malapit lang din sa pinagtitindahan ko. Hindi ko naman ito malapitan kasi may mga bumibili sa akin. Paglingon ko, nawala na itong bigla at hindi ko na natanaw kung saan ito nagpunta. Mabilis rin namang nawaglit sa isip ko yung matanda na yon. Gawa ng madami talagang bumibili sa akin. Kinagabihan po nun, habang papauwi na sa amin, tinatanong ko yung isang pamilyar na bulto ng isang matandang babae. Nakaupo ito sa may buhangin na puro sugat tapos umiiyak. Nilapitan ko ito para tulungan. Tinanong ko ito kung anong nangyari sa kanya at bakit siya puro sugat. Inang, ano pong nangyari sa inyo? Tanong ko dito. Inalipusta ako ng mga tao na pinuntahan ko. Sagot naman ito sa nanghihinang boses. Paglingon nito sa akin, eto nga yung matanda na nakita ko dun sa palengke kanina. Inang, sino pong may gawa nito sa inyo? Saan kayo nakatira para mahatid ko na po kayo? Dugtong na tanong ko pa dito. Habang humihikbi, ay nagwika siya sa pautal-utal. Ineng, ako'y wala nang mauuwian. Ulila na akong lubos. Walang may gustong umampun sa akin. Kasi nga matanda na at wala na akong silbi. Sabay pahid ng luha nito sa pisngi. Inang, kung gusto niyo po, sa amin na po muna kayo tumira. Total, dalawa lang naman po kami ng anak ko. Para may masilungan po kayo kahit papano. Nasabi ko na lang dito. Dahil sa pagkaawa ko dito, Sir Vic, malapit kasi ko sa mga nakakatanda. Gawa ng hindi ko na naabutang buhay ang aking lola. Inakay ko yung matanda para makatayo ito. At hindi na inintay na sumagot pa ito. Akay-akay ko ang matanda pa uwi sa bahay na tinitirahan ko, Sir Vic. Nang makarating kami, agad kong tinawag ang anak ko. Rika! Rika, anak! Sigaw ko dito, kahit malayo pa kami. Paganda mo nga ng batya at magpainit ka ng tubig. Madali ka. Aasikasuhin ko lang si Inang para makakain at makapagpahinga na tayo. Inay, sino po siya? Bakit po ang dumi niya? Pag-uusisa naman ang anak ko. Anak, siya si Lola Beron. Ulila na siya.
Nakita ko siya doon sa may labasan umiiyak at nakasalampak sa may buhanginan. Wala siyang matutuluyan, kaya dito na muna siya para may kasama ka na rin pag wala ako. Paliwanag ko naman dito. Pagkakulo ng tubig, ay dali-dali ko nang kinuha ito at dinala sa may banyo namin para makaligo na si Lola Beron at mapreskohan na ito. Pagkatapos ko siyang mapaliguan, nagsalita ang matanda. Salamat, Ineng. Ang bait niyong mag-ina sa akin. Inang Beron, dito na ho muna kayo tumuloy sa amin. Total 2 lang po kami. Para po may kasama rin kayo. Mahirap na po. At baka mapano pa ho kayo sa may labas. Nang gabi rin na yun, masaya kaming nag-usap sa hapag. Nakala mo matagal na kaming magkakakilala at magkakasama. Lola Beron, dito ka na po ba sa amin titira? Tanong ng anak ko. Lumingon si Lola Beron sa akin at tumango naman ako dito bilang pagsang-ayon. Sumagot si Lola Beron sa anak ko tapos ngumiti. Yay! May lola na ako! Wika ni Rika. Sabay yakap sa matanda na ikinagulat nito. Tama na yan, Rika. Kumain na tayo para makapagpahinga na rin si Lola. At pagod yan. Dumaan ang mga araw at linggo. Naging katukatulong ko si Lola Beron sa bahay at kay Rika. Isang araw, balita sa palengke na may naganap na patayan. May nakitang isang bangkay ng lalaki. At ang nakapagtataka dito, Sir Vic, dahil nawawala ang puso at ang mga laman loob nito. Maraming nagsabi na baka aswang ang may gawa nun. Dahil hindi naman kayang gawin yun ng matinong tao. Bigla akong kinabahan sa nabalitaan ko patungkol sa aswang na yun. Maaga akong umuwi ng araw na yun para mabalaan ko ang dalawa na mag-ingat dahil may gumagalang nilalang na kung tawagin nga ay aswang. Pagpasok ko, nakita ko si Lola Beron at Rika na nakaupo nag-uusap ng masaya. Mano po, Inay Beron? Kamusta po? Tanong ko dito. Okay lang naman ako. Mabait naman si Rika. Ang aga mo yatang umuwi ngayon, Ining. Tanong naman sa akin ito. Paano po kasi, Inang? May napapabalita pong gumagalang aswang. May nakita po kasing bangkay ng isang lalaki na nawawala ang puso at mga laman loob nito. Ano kanyo, Ining? Aswang? Hindi na uso yan sa panahon ngayon, di ba? Gulat na sabi naman ito. Lola Beron, yun po ang laman ng usap-usapan kahit saan po dun sa palengke. Ganun ba? Oo siya, kumain ka na at makapagpahinga ka. Alam kong pagod ka. Lumipas ang mga araw at linggo. Napansin ko ang pagbabago ni Lola Beron. Napakaliksi na nitong kumilos. Kumpara nung una ko siyang nakita. Hindi mo akalain na matanda na siya. Sobrang sipag din ito sa mga gawaing bahay. Palaging ganun ang nangyayari. Kada pupunta ako sa palengke, iba't ibang bangkay ang nakikita at puso at ang mga laman loob nito ang palaging nawawala. Isang hapon nun, habang nakaupo ako, biglang lumapit si Rika sa akin. Inay! Tawag sa akin ito. Napalinga-linga sa paligid. Oh, bakit anak? Parang aligaga ka. Inay, wala po ba kayong napapansin na kakaiba kay Lola Beron ngayon? Tanong sa akin ito. Napapansin? Ano naman yun, anak? Napakaliksi niya na po. Kumpara po noon, di ba? Sabi nito. Napaisip akong saglit. Kala ko, ako lang ang nakapansin ng pagbabago ni Lola Beron. Pati rin pala ang anak ko. Kakaanak na kondisyon ng katawan niya. Gawa ng pag-aalaga natin.
Kaya ganun si Lola Biron mo. Pero inay, may napapansin po akong pagbabago sa kanya. Sambit pa nito. Nakung bata ka, tama na yan. Huwag mong pinag-iisipan ng kakaiba si Lola Biron mo. Masama yun. Isang malamig na madaling araw, napansin ko na bumukas ang bintana namin. Alam kong sinarado ko to bago kami humiga. At napansin ko, mula sa kanyang higaan si Lola Biron, na siyang kinabangon ko ng mabilis. Inang! Inang Biron! Inang! Pagtawag ko rito. Pero wala akong nakita na tao. Pumunta ako sa kusina. Baka kasi nagpunta si Lola Biron dun. Pero wala din siya dun. Mapit ako sa bintana para silipin si Inang. Para na rin isara ito. Kasi pumapasok ang lamig na nanggagaling nga sa labas. Akmang isasara ko na sana yung bintana nang makarinig ako ng kaluskos na nanggagaling sa labas. Iniwan ko ang bintana at sinundan ko yung ingay. Palabas na sana ako ng pinto nang makasalubong ko si Inang. Pareho kaming nagulat. Inang Biron! Saan po kayo galing? Gabing-gabi na po, nasa labas pa kayo. Kuwan Kasi hindi ako makatulog. Kaya pinagpasyahan ko muna na lumabas para magpahangin. Ikaw, kanina ka ba magising? Tanong naman sa akin ito. Hindi naman po masyado. Nakita ko po kasi na wala kayo sa higaan nyo. Kaya bumangon po ako para hanapin kayo. Ganun ba? Tara na't matulog na tayo ulit. At maaga ka pang gigising mamaya para magpunta sa palengke, di ba? Pag-aaya naman sa akin na Inang. Sinang-ayunan ko naman ito. Naguguluhan naman sa nangyayari. Pinilit ko pa rin matulog. Dahil maaga pa nga talaga akong gagayak para magtinda sa palengke. Kinabukasan, balita na naman na may natagpo ang bangkay. Sa pagkakataon na yun, 3 ang pinaslang dito malapit sa gawin namin. Parehong mga walang puso at laman loob ang mga biktima. Sa pagkakataong yun, nakaramdam na ako ng takot at kaba para sa amin, lalong-lalo na sa anak ko. Bigla kong naalala si Inang Biron. Pero pilit kong winawaksi sa isipan ko na mali ang kutob ko dahil matanda na to at di na kaya ng katawan niya ang pumatay. Pero bakit puso at laman loob ang nawawala sa mga biktima? Hindi kaya aswang talaga ang may gawa nun? Napawika pa ako sa isipan. Di kaya ang aswang na tinutukoy nila ay si Inang Biron? Wag naman sana. Nang araw din yun, di mo wala sa isip ko ang patungkol sa patayan na nagaganap. Lalo pang nadagdagan ng pag-iisip ko dahil sa nangyari kagabi na kung saan wala si Inang Biron sa higaan ito. Pag-uwi ko sa bahay, habang nasa hapag, unang nagsalita si Lola Biron. Ang lalim yata ng iniisip mo, Danica. Tungkol ba ito sa kagabi? Hindi po, Inang. Iniisip ko lang po yung nangyayaring krimen dito sa atin. Paano po kasi? Panay puso at mga laman loob ang nawawala sa mga biktima. Gusto ko tuloy maniwala na may aswang nga po talaga. Paliwanag ko naman dito. Nako, Ineng, huwag mo na muna pagkaisipin yun. Hindi yan totoo. At kung totoo man, mag-ingat na lang tayo para hindi tayo mapahamak. Nang gabi rin yun, nakaisip ako ng paraan para malaman ko ang sagot sa mga katanungan ko.
Nagtulog-tulugan ako para mamatyagan ko sa inang Beron kung lalabas ba ito o hindi. Madaling araw, nang makarinig ulit ako ng kaluskos. Maingat kong sinilip kung ano yun. Nakita akong bumangon si inang Beron sa higaan ito at lumabas ng dahan-dahan sa pinto. Maingat kong sinundan to hanggang sa makarating kami sa bakuran. Pinagmasdan ko ng maigi kung ano ang ginagawa ng matanda. Maya-maya pa'y lumabas ito ng bakuran namin. Naghintay muna ako ng ilang sandali para masundan ko ito. Palabas na ako ng bakuran nang makarinig ako ng sigaw ng isang babae humihingi ng tulong. Nagpalinga-linga ako at hinanap ko sa inang Beron kung saan ito. Dahil nawala ito ng mabilis, sinundan ko ang ingay ng sigaw ng babae. Nadako ako sa isang damuhan. Maingat akong sumilip sa parte ng masukal. Dahil doon ko naririnig ang boses ng babae. Pahina ng pahina ang sigaw na para bang nawawala na ng ulirat. Pagsilip ko sa may gawin na yun, nakaamoy ako ng malansa. Pagkita ko, may isang nilalang na maitim at may matutulis na kuko at matatalas na pangil. Pilit na nanlalaban ng kawawang babae para sa buhay nito. Pero sa huli, ang nilalang pa rin ang nanalo. Mabilis na sinaksak ng nilalang ang kawawang babae sa dibdib gamit ang kanyang matutulis na kuko. Parang baliw ito nang makita niya ang puso at hindi pa nakontento, inamoy-amoy pa nito ng nilalang bago lamutakin at kainin. Maririnig ang pagnasab ng nilalang mula sa dikalayuan. Biglang sumagi sa isip ko na nasaan na kaya si inang Beron. Baka siya naman ang sunod na mabiktima ng nilalang. Sinilip ko uli ang ginagawa ng nilalang. Hindi pa ito nakontento. Winakwak pa nito ang tiyan ng kawawang babae at hinalukay na parang may hinahanap pa sa loob nito. Halos di na makilala ang itsura ng babae dahil sa ginawa ng nilalang na yun. Maya-maya, nakarinig ako ng kaluskos na pamilyar sa akin. Sinilip ko ulit ang nilalang kung ano na ang ginagawa nito. Nakita kong dinidilaan nito ang dugo sa kanyang mga kamay. Akmang tatayo na sana ako para umuwi na at doon ko na lang hihintayin si inang Beron. Nang may mapansin ako na parang pamilyar sa akin ang damit ng nilalang kahit punit-punit na ito. Inang Beron! Usal ko at napalakas ito. Biglang tumigil ang nilalang at napatingin banda sa gawi ko. Biglang nagbago ang ekspresyon ng nilalang at naging mabalasik ito. Pagkakita sa akin, mabilis na kumilos ang nilalang at sinugod ako. Ngayong alam mo na ang lihim ko, walang pwedeng magbunyag yun. Kaya ngayon pa lang, magpaalam ka na sa buhay mo. Danica! Wika ng nilalang sa nakakatakot na boses. Bakit, inang? Aswang ka! Pinagkatiwalaan kita! Wika ako dito na mangyak-ngyak na. Mga tao talaga, sadyang madaling mauto. Isa akong pangkaraniwang aswang na gusto lang ang pagkain ng puso at laman ng tao. Mas masarap kasi ito at malasa. Kaya taang natakam ako sa ganitong uri ng pagkain para sa mga hayop. At bukod pa ron, nakapagbibigay sa akin ito ng iba yung lakas. Binasiwas ako ni inang Beron. Di ko alam kung gaano ako katagal sa ganong ayos. Akmang tutusukin na rin ako sa dibdib ng matatalas nitong kuko, ay mabilis kong hinatak ang isang kawayan na nakauslay sa aking uluhan. Sumigaw ako
sabay tarak sa kanya nito. Nang naging sanhi upang maligo ko sa kanyang dugo. Napatay ko ang aswang na si Inang Beron. Umiyak ako ng ilang minuto bago tumayo at tinulak ang katawan ng matandang babaeng dayo. Hindi ako makapaniwala na ang matandang kinupkup ko at ang aswang na napapabalita na pumapatay sa lugar namin ay isa. Humagulgol pa ako nun habang nasa tabi ng wala ng buhay na si Inang Beron. Nagsilapitan naman ang ilan naming mga kalapitbahay. Gawa nang narinig din ang pagsigaw ng babae nung una. Nagpunta na rin ang mga taga-barangay at nakita nila ang labi ng babae at ang labi ng aswang. Inalalayan naman ako ng ilan para itayo at iuwi sa bahay namin. Sinunog nila ang labi ng aswang hanggang sa maging abo ito. Labis na trauma ang inabot ko sa pangyayaring yun, Sir Vic. Pero ngayon, medyo ayos na ako at masayang namumuhay kasama pa din ang anak ko at ng aking mga apo. Sana magustuhan niyo po ang pinadala kong sulat sa inyo. Kayo na lang din po ang bahalang mag-ayos para mas maintindihan po ng mga tagapakinig niyo. Sa susunod po, Sir Vic, may ibabahagi pa akong kwentong aswang na naranasan ko din. Kwento naman po ito ng isang dalagang aswang. Abangan nyo na lang po, Sir Vic, kapag sinipag po at medyo hindi na busy. Maraming salamat po. Sana naibigan nyo po ang kwentong aswang ni Danica, mga kakwento. At kung nagustuhan nyo po ang kwento natin ngayon, ay pakilike naman po nito at pakishare na rin po. Huwag nyo pong kalimutang mag-comment, mga kwento. Para po kung meron kayong gustong isuggest o pabago sa pagbabasa natin, o kung gusto nyo pong mabilis o mabagal ang pagbabasa, para po may ayos pa po natin. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, ay konting lambing lang po, ay pasubscribe na rin po. At huwag nyo pong kalimutang pindutin ang notification bell para palagi po kayong updated sa mga ilalapag pa po natin mga kwento. At kung meron po kayong kwentong aswang na kagaya nito, kahit may clip po yan, ilalapag po natin dito. Makikita nyo po sa screen ang email address po na pwede nyo pong pagdalhan ng inyong mga sariling karanasan. At muli po, ako po si Vic at magkita-kita po muli tayo dito sa kwentong aswang.